nandito na tayong muli. At syempre, tulad na nabanggit kanina ni Ate Judy, meron tayong makakasama. At nandito na nga siya. Ano ba to? Ito muna. Welcome po. Ginoong Benjamin Mendilio. Siya po ang puno ng sangay ng Salin. Maraming salamat po sa inyong paanyaya dito po sa inyong programang Taong Bahay. At Mami Claire, ang pag-uusapan natin ngayon ay Eto tungkol na. sa, eto ang hirap i-pronounce di ba? Hirap bigkasin. Intelektualisasyon ng wikang Filipino. Talagang parang sa bayang bigkasin. Ayan. Wikang Filipino. Sige po, sir. Bumura po tayo. Ano po ba yung tungkol dun sa intelektualisasyon ng wikang Filipino? Ang intelektualisasyon sa wikang Pilipino po ay, kumbaga ito ay, kumbaga pagpasok ng Filipino sa iba't ibang mga larang o disiplina. Kumbaga iba't ibang mga tinuturo, mga asignatura sa mga paaralan, yung mga matataas, mga technical ay kumbaga ginagamit po ang wikang Pilipino bilang medium ng pagtuturo at pagpapaliwanag na rin sa mga guro, sa mga mag-aaral at sa saliksik. Kumbaga ang intelektualisasyon ng wikang Pilipino ay nakabatay ito sa paggamit mismo ng wikang Filipino bilang medium ng pagtuturo sa mga iba't ibang mga dominyo, halimbawa sa chemistry, sa matematika. So, imbis po na may halo siyang Ingles or Ingles ang ginagamit, wikang Filipino. Di ba, generally, kumbaga, ang ginagamit talagang wika sa mga asignaturang ito ay Ingles, di ba? Opo. Chemistry, Opo. sa matematika, economics, accountancy, karaniwan talaga ay Ingles. Opo. Pero dahil nga sinasabi natin dapat ay pinauulad ang wikang Filipino, hindi lang sa mga katutubong mga wika meron tayo sa Pilipinas, kundi na rin sa iba't ibang mga disiplina. Kasi mas magiging madikit ang ang katotohanan ng mga mag-aaral kung ito ay naipapaliwanag nila sa sarili nilang wika. Kaya kung halimbawa sa accountancy o pagtutuos, na kung ang mga halimbawa na ibinibigay ng guro ay nakikita niya sa kanyang kapaligiran at naipapaliwanag ito sa kanyang mismong wika, mas nauunawaan niya ito. Kumbaga hindi lang ito nakasentro sa mga alam natin mga disiplina, kundi sa matataas pa, mga higher domains, yung mga advanced robotics, advanced chemistry, ganyan. Ganun na yung gagawin. Dapat ganun Dapat na isalin na po. Di ba, parang hirap po kasi tingnan nyo. Di ba, paano natin sasabihan kung math? Pero chemistry muna tayo. Ang dami di bang English terms na ng chemistry? Bawa, bonding. Chemical bond. Kailangan dapat naisalin na siya po ba sa yun? wikang Filipino. Yan ang isa sa mga proseso, proseso yan ng intelektualisasyon ng wikang Pilipino. Kailangan yung mga content expert muna, magtipon-tipon sila at pag-usapan nila ano ba yung common. Kasing kahulugan nito. Kasi ang hirap din ng, halimbawa, chemical bonds, tapos ano yung wala pa, unti-unti. At lalo na, karamihan ng mga libro, ng mga aklat. Kasi galing pa sa ibang bansa, di ba yun ang ini-import so, natin. kailangan siyang igano. Well, ganyan talaga ang proseso. May proseso talaga na pinagdadaanan ng intelektualisasyon. Ganyan din kasi, halimbawa, ang Ingles. Bago na intellectualize yan, marami rin pinagdaanan yan. Ganyan din ang wikang Filipino. Kaya yung, halimbawa, yung sinasabi natin na, halimbawa, yung chemical bonding, halimbawa, na ginagamit mo sa isang sa chemistry. Sa chemistry. Well, ang rule of thumb naman lagi kapag sa translation, lagi kapag ito ay highly technical, well, nire-retain natin yan, para hindi maiwasan yung confusion. Mayroon tayong tinatawag na international recognizable na mga salita na hindi mo na kailangang baguhin pa. Halimbawa, fire exit, o kaya pedestrian crossing, na hindi mo na binabago pa. Kasi baka magkaroon ng kalituhan. Halimbawa, nagkaroon ng eksperimento, ginamit mo yung chemical bonding in Filipino, iba ang pagkakagawa, pagkaka-coin mo ng mga salita, baka sumabog yung experiment na ito. Kaya sa proseso nito, kailangan muna mag-usap-usap ang lahat ng mga eksperto, kasi sila ang mga kabisig natin sa pagpapalagana, pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Kasi totoo naman talaga, kapag ginamit mo ang wikang Pilipino, lalo sa pagpapaliwanag, pag-expound mismo ng mga paksa mo, kapag hindi naiintindihan ng bata mismo yung salita, yung English, diyan papasok yung Pilipino
Ano? At pag ginamit ko ang Filipino, mas maunawaan talaga nila at matututuhan talaga nila yung paksa. Ano? Kaya mahalaga na elemento muna na usapin sa intelektualisasyon ay ang pag-usap-usap muna ng mga eksperto upang maka-develop sila ng isang paraan, ano? Kung ano yung mga technical jargons na yan na maisalin sa Filipino at maipalaganat nila sa lahat ng mga nagtuturo nito, ano, at eventually magamit sa pagtuturo. Ayun. Kayo po ba meron ng mga naumpisahan na? Halimbawa, yung subject na to, lahat ito, halimbawa yung mathematics, lahat ng mga content sa mathematics na nasa English ay sasali na unti-unti po. Yan, ganito. Sinisimula. Nung nakaraang taon ay meron kaming isinagawa at hanggang ngayon, meron kaming mga patuluyang mga forum. Ano, yung forums, halimbawa noong Nobyembre, ginawa namin dito sa UST, forum sa pagtuturo ng agham at matematika. So, pinulong namin lahat ng mga guro sa agham at matematika sa Pilipinas, mga profesor sa antas tersyarya. Tapos, pinakita namin sa kanila kung paano tinuturo ito sa Filipino. No? So, may mga demonstration teaching kami ipinakita, mga guro na nagpapamalas sa kanilang kahusayan sa content, ano, para maging ehemplo at maging padron sa kanila na hindi imposible na gamitin ang Filipino sa ganitong mga uri ng mga disiplina o asignatura. Ano, halimbawa nila yung calculus, itinuro ito sa Filipino. Isipin nyo na yung tangent. Daplis yun eh. Ano, daplis, tangent. Ano? So, alam mo Alam na natin. So ano, madaling maunawaan, ano, at nasa konteksto, ano, at sensibilidad ng mga mag-aaral kung ano yung tinuturan ng mga salita, ano. At pagkatapos noon, nung Disyembre naman, nagkaroon kami ng forum naman sa pagtuturo ng economic, finansya at ekonomika. Ano, tapos ngayong darating na Pebrero at 26 sa UP, ay gagawa naman kami ng isang forum. Titipunin ulit namin yung mga guro naman na nagtuturo sa Computer Studies and Information Technology. IT. O IT naman. Papakita namin paano tinuturo ang IT in Filipino. See? Ang galing nga. Okay. Sabagay kasi, Mami Claire, pag naisalin na yan, mas madali na ngang maunawaan ng mga bata. Kasi tayo, kami, sa mga estudyante, ano yan eh, puro bilingual. Tapos sa mga estudyante rin, ang sabihin nga nila is nosebleed. Kasi pag dire-diretso na yung English mo. Pero pag isinari mo naman sa wikang Filipino, ayan, naintindihan na nila. So ngayon, mas naintindihan nila yung gagawing mga asignatura nila. Tama. Pero kailangan talaga paghahanda para maihanda natin Bukod yung sa estudyante. nagtuturo at Oo. yung estudyante. Kasi ako kung sa science, parang mahirap yan. Tatagal ang explanation. Pero ang magiging bunga nito talaga yung pangmatagalan. Kung bakit ibang bansa nagagawa nila ito eh. Tayo pa. Mas Oo nga, patatalino kasi ang mga Koreans, di ba, meron sila sa Japanese, pati sulat nila, meron. Talagang ganon. Napakagandang adhikain. At alam natin na maganda po yung maibubunga. Maraming salamat. Sa for the law, yung sa, ano yan, yung end Sa umpisa, product. pero sa end product niyan, alam po namin na ito ay para sa mga mag-aaral, sa mga guro, at sa pagpapalawak pa ng edukasyon natin. Tama. Ako maraming salamat. Maraming salamat po at natuto kami sa inyo. Oo nga. May mga, Diba, may dito magpapaturo pala pa medyo, tayo oo ng nga, ibang mga gagawing correct. translation, eh, no? Nako, kaya dyan lamang po kayo. Marami po pong kaming ihahatid sa inyo sa pagbabalik po ng Taong Bahay.